Morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, September 14, 2025. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Nananawagan po tayo sa lahat ng sektor ng ating lipunan na magtungo po sa INSA, sa RINES, upang ilusad ang EDSAPIS. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito na po ang tamang panahon sapagkat marami na pong mga nagigising, hindi lamang sa ating mga estudyante, pagkos maging sa hanay ng mga kongresista. Binabati po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, itong si Congressman Kiko Marsaga ng Dasmariñas, Cavite. Ganun din po si Congressman Lebeste ng Batangas. Ito po ang ilan pa lamang sa mga kongresta. Ganun din po si Toby Chanco ng Malabon. Nabati po natin ang mga kongresistang ito sapagkat nagsisimula na po silang atakihin ang sistema ng Kongreso, partikular sa mababang kapulungan sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ganun din po sa Senado, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sa pangunguna po ni Senador Marcolita. Nakakalungkot na lamang na nagsisimula pa na ang Blue Ribbon Committee sa panahon o sa pamumuno ni Senador Marcolita ay agad itong pinalitan ni Ping Lacson. Well, sa ating pong paniniwala, mga kapatid, ang pagpapalit po ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado ay nagpapahina po sa ating adhikain na maimbestigahan ng tulo itong scam ng flood control projects. Alam po natin ito ay disenyo ng Malacanang. Ginawa pong ilang agaran palitan si Chis Escudero as Senate President at pinalit si Kiko Soto. Kasabay din po na ginawa ng Malacanang na pagbubuo di umano ng investigative commission upang imbestigahan ang mga scam dito sa flood control projects. Ito po sa ating paniniwala, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay paraan ng bangag na Pangulo upang pagtakpan ang mga anomalya sa nasabing proyekto kung saan sa paniniwala po natin mismo ang nasa likod nito ay ang Malacanang sa pangunguna ni Lisa Araneta Marcos at ni Sandro Marcos. Sapagkat kung hindi po ito tinotolerate ang Malacanang, hindi po ito mangyayari. Kaya mga barangay, mga bayan, mga kapatid, suportahan po natin si Kiko Marsaga, Congressman Kiko Marsaga. Ganon din po si Congressman Leandro Lebiste ng Batangas. Ganon din po, mayroon din po isang congressman, Marcolita, na anak ni Senator Marcolita sa mababang kapulungan. So, suportahan po natin ang konsistang ito na lumalaban po sa tiwaling sistema ng Kamara sa pamumuno ng ating kamatis. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tuloy po ang ating panawagan na magtungo sa INSA upang suportahan ang kilos protesta na inilulunsad ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang layunin po ay agaran patalsikin ang bangag na Pangulo sapagkat sa ating pong paniniwala, barangay, mga kababayan, mga kapatid, habang siya ang nanunungkulan bilang Pangulo,
hindi po malulutas ang problema ng korupsyon sa ating bansa, bagkus ay lalo lamang lalala. Kaya ang panawagan po natin sa mga religious sector, particular ang Katoliko at maging itong uh, mga Christians, sapagkat ang pagkaalam po natin nagpahayag na po ang Iglesia ni Cristo. Magkakaroon sila ng malawagang rally sa September 21. Ating pong panawagan sa lahat ng sektor ng mga lipunan, tulad ng mga manggagawa, ang mga estudyante, ang mga religious organization na magtungo po sa INSA ngayon, sapagkat meron akong nasisimulan doon. Magtungo po tayo pag-usan ang INSA test. Ito lamang po ang paraan upang malutas ang lahat ng problema ng sambayan ng Pilipino. Ito po ay ang pag-agarang pagpapatalsik sa kasalukuyang banal na Pangulo at ng kanyang pamilya dyan po sa Malacanang. Mga kabarangay, mga kababayan, alam po natin na hindi mangyayari ito kung walang suporta mula sa PNP at sa Armed Forces. Kaya po ang panawagan natin sa mga elements ng Armed Forces Philippines at sa PNP. Ang inyo pong sinumpaang tungkulin na mapigod sa saligang batas o maging matapat sa saligang batas. Ang ibig ko sabihin niyan ay katapatan sa interes ng mamamayan Pilipino. Kaya po ang kasalukuyang pamahalaan ay hindi po naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, tungkulin po ng mga military officers and personnel and then po ng Philippine National Police to oust the Commander-in-Chief who does no longer serve the real interest of the Filipino. Yan po ang katapatan sa saligang batas. Hindi po yan ibig sabihin literally na kayo ay maging sunod-sunuran sa isang Pangulo na hindi naman naglilingkod sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Ang inyong pong pangkulit ng military at mga pulis ay maging matapat sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya po ito ang Pangulo, ang inyong Commander-in-Chief, ay alam po natin, alam ninyo, na hindi na naglilingkod sa tunay na kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino. Tungkulin po ninyo, mga kapulisan, mga kasulundaluhan, gayon din po, mga mamamayan. Tungkulin po natin lahat upang agaran mapatalsik ang isang banal na Pangulo kasama kanyang tinaling administrasyon. Ganun din po ang tumaling kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez ay dapat pong buwagin kasama ang Senado sa pamumuno ni Tito Soto na kabarangay na bayan na minsan na po natin ito nagawa noong 1986. Nangyari din po noong 2021. Dapat na yung 2025 ay muli gawin po natin upang mapatalsik ang isang tiwali at banal na Pangulo. Kasama po ang kanyang first lady na si Lisa Araneta Marcos. Nagtulong po ang bawat Pilipino na mapatalsik ang isang Pangulo na hindi nagsisilbi sa tunay na interes ng mga Pilipino. Ang mga military po at mga sundalo ay hindi po sila gagalaw. Hindi nila nakikita na nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino na nagnanais na matatalsik ang bangal ng Pangulo at ang tiwali administrasyon. Kaya po, nananawagan tayo sa lahat ng sektor at titular ulit po natin particular ang mga estudyante, ang mga relihiyosong grupo
ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, at ang mga pangkaraniwang mamamayan. Magkaisa po tayo katulad ng nangyari noong 1986 at 2021. Ito na po ang panahon. Mga barangay, mga kabayan, mga kapatid, pagpunta po tayo sa pinsa. Manawagan po tayo sa lahat natin mga kababayan. Gamitin po natin ang social media technology. Let us take advantage of the social media technology to spread na palawak po yung ating panawagan at mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito na po ang tamang panahon. Puro po tayo sa isa. Alam po natin na ito ay magiging mapayapang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo. Katulad po noong 1986 at 2021. Kailangan po panawagan din po sa mga politiko na hindi kurat nagnanais ng tunay na interes para sa sambayan ng Pilipino. Mga mayors, mga governors, mga barangay officials, punta po tayo sa INSA, maghakot po tayo ng inyong mga constituents upang hilingin ang mapayapang pagpapatalsik sa kasalukuyang pangad na Pangulo. Pag nakita po ito mga barangay, mga kababayan, ng mga military at mga pulis, sila po ay babaliktad. Sila po ay mag-detect. Babaliktad po sila at hindi nila susundin ang utos ng Pangulo at kanilang mga commanders na luwagin ang mga nagrarally sa EDSA. Kaya magtiwala po tayo sa mga potensya at sa balon. Kung sila man ay nag-rally sapagkat inutusan sila na pumunta doon upang proteksyonan ang interes ng sambayan ng Pilipino. Alam po natin marami na sa hanay ng natutusan ng nagsasampaluhan ang nasusuka na rin sa mga katiwalian na nakakalap sa ating pamahalaan. Naghihintay lamang po sila ng tamang pagkakataon. At ang tamang pagkakataon ng mga barangay, mga bayan, ay para sa lahat ng sektor ng lipunang Pilipino na magtungo sa EDSA. Marami na pong tao doon na matakot tayo. Ito ang panahon ng paglaban natin ang tunay na kinabukasan, lalo na ang mga kabataan. Sapagkat kung hindi po tayo ang gagalaw ngayon, hindi po natin ito gagawin. Magsasadlak sa pagkaalipin ng kahirapan, magsasadlak sa pagkaalipin ng diktadurang pamahalaan sa ilalim ng pangad na Pangulo. Dapat po alsikin natin ang pangad na Pangulo kasama yan ang kanyang tiwaling administrasyon. Paulit-ulit ang ating panawagan. Samantalahin po natin ito ng barangay, ng kababayan na magpuno po tayo sa EDSA at hilingin ang kusang loob na pagbaba ng pangad na Pangulo at ng kanyang matiwaling kasama ng kanyang administrasyon. So, panawagan ko ulit, huwag po tayong panghinaan ng loob, huwag po tayong mapapagod. Alam po natin sa tulong ng Panginoon, tayo po ay magtatagumpay katulad na nangyari noong 1986 at noong 2001. Ang military at ang mga pulis, maulit natin, sila ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. At ang tamang pagkakataon yan ay ang pagdami milyon ng tao sa bansa. So, ang ating pong panawagan, punta po tayo lahat ng barangay, mga bayan, mga kapatid.
ipakita po natin na tayo ay determinado at hindi po tayo aalis sa INSA hanggat hindi po bibitaw ang bangat na Pangulo at ang kanyang pamilya kasama ang mga tiwaling kasama niya sa administrasyon ito. Ito po ang ating panawagan at nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan kasalukuyan matalima sa ating panawagan. Muli, pinabati po natin si Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Ian Rodriguez at sa Senado po si Senator Marcolita. Tanong din po sa mga kapunan na si Congressman Marcolita. Lahat po ng mga politiko na nagagalit sa tiwaling pamamahala ng kasalukuyang pangat na Pangulo ay ating pong binabati at tinatawagan po natin na pumunta sa INSA upang pangunahan lang ang kilos pista laban sa bangat na Pangulo at sa kanyang tiwaling administrasyon. Maraming salamat.